Ito na po yung 36 hectares. Medyo mahaba daw po ang front nito dito. Ayan, nakita po natin na napaka smooth lang ng kalsada. Although dito po sa part na to, hindi pa siya cemented road, pero maganda na. Ayan po yung mga tourist. Sasakay na lang kami ng motor kasi ano po, balita. Ayan. Sige, let's go. Pero start na to dito, no? Oo, yung katuhan na yan, yung agad doon na yan. Pati pa doon. Yung kabila na. Yung kabila yun. Yun po, yung kabila. Tapos pa ganito siya. Makita naman natin yung latan, ano? Oo, bibigyan mo ba dito? Ayan. Sige po, yan, bibigyan namin to. Oo. Yan, yung Ito, may ano talaga siya, may school talaga na ano yan, o nagagamit pa yan? Yan. Na yan. Tapos mamaya Hanggang doon pa yan. Mamaya na natin ano yan, doon muna. Mamaya po lalakarin ko to. Yung po munang doon sa dulo ang aking ipapakita. Along Barangay Road. Nasa ano pala siya, Barangay Road, along Barangay Road. Ano kayang ng tubig dito? May sarili ba siya? May bukal. Bukal? Pero may mga batis rin daw. Kaso, Batis. Waterfalls kaya? Natutuyo yan. Natutuyo sa araw-araw. Ay, hindi naman ano, puro ano pa puro kahoy oh. Maganda kasi puro flat siya. Yan, tsaka accessible. Pupuntahan talaga ng mga tao. Magmula sa Metro Manila, mga 2 oras lang to, no? Ito na yan, lahat po ng kanan. Puro kapatagan. Ang lalaki po ng mangga. Ayan yung may bakod na yun, iba na. Hanggang dito. Bakod na. Sama ba kaya tatang bahay? Bakit na dyan sila kung kapos yun? Itong bahay na to, kasama pa yan? Kasama pa yan. Kasi magtatagalin niya yun. May pangkupos. Hanggang saan tayo? Maganda to, mapaliparan na nga lang ng drone. Ayan. Ganda dito. Saan nagsushooting dito yung mga ano? Yung mga Viva Films? Ha? Sa Daranak. So ito lang pala yun dito. Itong kabila hindi na. Sige, doon na tayo ulit. Papaliparan ako ng drone. Yan, ito po yung kaliwa. Yan na yung kapatagan siya. As may mga gubat. Sa drone po makikita natin to. Yan, maganda. Nasa tabi siya ng ito. At kung sa magandang plano na paglagyan ng mga structure, mabilis siyang lagyan kasi mostly po ng part ng property ay kapatagan. So 30% halos yung slope nito doon na sa ano, sa kabundukan doon. Andiyan naman yung mga latlan. Oo. Nagkapi ako niya. Flat po siya. Labas na po yung elementary. 36 hectares po na ang asking price po ay 600 per square meter. Katulad din lang po nung 9.7 na na-vlog ko doon. 600 din po ang asking noon. Dito naman po, ang may-ari po nito ay corporation. At possible po na magkaroon po ng magandang tawaran. At yun naman po ay ating makakakulong. So pag ano pa daw po, pahaba pa din dito. Napakalawak po nito. Lupa na ito na maganda pong paglagyan ng mga structure kasi hindi siya mahirap puntahan. Isa pa, accessible na po siya dahil pinupuntahan nga po ng mga turista
Dahil po dun sa mga tourist spot na meron tayo dito, katulad po ng Kalinawan Cave, Kalinawan River, yung Paglitaw Falls. Doon naman po sa kabila yung Daranak Falls. Meron pong mga, ang alam ko po to, chicken manure, pampataba to sa halaman. Pwede po dito ang malawak na farm. Yan, mostly po ng area Kapatagan. Medyo mabato-bato lang siya kasi kalsada po ito. Hanggang dito po maipapasok yung sasakyan. Sa mga eksaktong boundaries po nito, hindi ko matutukoy, pero hanggang dito po. Hanggang dito pa. Wala, puro pa ganito. Ayun. Yun yung part ng may bundok na. Kasama yan. Ano ko, 36 hectares. May mga tanim pong mangga. Ilan-ilan doon, lalo na yung doon sa part doon malapit sa kalsada. So ito po, 2 titulo. TCT na yun, ano? Malamang. Maganda to. Kasi doon sa paglalagay ng structure, hindi mahirap dahil Along barangay road siya eh. alang barangay road. Tapos Doon pre, sa taas din. sa Taas din. may overlooking view. Ayun. Doon naman po sa ano pa bang mayroon dyan sa unahan na pinapasyalan? Yung Paglitaw? O nadaanan na natin? Diyan yata po ito. Paglitaw Falls? Paringado mamaya pa. Madamo lang po ngayon. Kasi sa laki po nito, mahirap i-maintain siya kung ganun kalaki, kalawak. Pero at least ito po isang maganda. Magmula po sa Metro Manila, ang pinakamatagal na po nito ay 2 oras. Kung hindi po traffic, hindi po aabot ng 2 oras. Sa totoo lang po, ang mga presyon po dito talaga ay 1,000 ang per square meter. So ito nga po, dun sa 600 na asking price ay negotiable po yun at possible na magkaroon po ng magandang tawaran discount. Yun lang pong terms o payment, yan po yung mga aalamin natin kasi pag ganito po kalaki at corporation ang may-ari ay malamang meron na po silang sistema dyan kung paano ito maibebenta ng maayos. Yan, madamo pero siya, yung pong part na yon ang may bundok. So at least po doon sa kalawakan ng lupa niya na almost 36 ay magagamit po talaga dahil mostly po ng dinaanan namin magmula po doon hanggang dito, hanggang doon pa po yan ay ito nga po ay flat. So may 2 po tayong video nito. Yung isa po ay ginamit natin magmula doon sa pagpasok from National Highway. Nanggaling po kami sa Upper Tanay, kaya po kumanan kami pagpasok dito. Pero kung manggagaling po doon sa Lower Tanay, doon sa crossing sa baba, kakaliwa naman po. Ito kuya ba? So sa isang video po natin, nandito po yung link sa description. Click nyo lang po siya para masubaybayan nyo yung magmula pagpasok dito. Ano yan, may kuweba? May bato eh. Tapos may kuweba. Yun, ang isa nga pong maganda dito, kung doon po sa mga curious kung ano ang meron doon sa Kalinawan Cave, search nyo po siya sa internet. Lilitaw po yung mga picture kung ano po yung dinadayo. Kasi kahit po ako hindi ko pa napasok yon, nakita ko lang yung bungad. Parang 70 pesos po lang yung per head. Tapos may babayaran na 200 pesos para sa tour guide pag 5 tao po kayo. Yun po yung pagkakasabi sa akin nung pong tao na nandun nung in-interview ko. So ito yung pong Kalinawan Cave, una-unahan lang po
noon ay eto na. Ay, hindi namin kasama si Dano. So yun. Yung link po ng unang video natin nandito sa description. Yun po ang binidyo natin magmula na National Highway. Maganda pa po naman kahit tirik ang araw ngayon kasi anong oras na po? 12:30 ng tanghali. Hindi po ganun kainit kasi marami nga pang puno dito. Ayan. So malaking property po ito at meron po tayong mga viewers talaga, subscriber na naghahanap din ng ganito kalaki. At yun nga pong presyuhan lang nito. Ang medyo mataas kasi malaki po yung sukat. Yan po, yung mga dokumento po nito kukunin ko rin po ngayon. Tingnan po namin yung lot plan. Kaya nyo po, may napapasok talaga siya ng mga sakyan. Ang maganda po niya, nasa tabi lang siya ng barangay road. Yan po yung palabas. Ito, papasok pa rin po ito. So magmula po doon sa dulo na yun hanggang dito. Puro pa ganyan. 36 hectares. So abangan nyo pa po yung mga iba nating mga video na i-upload sa iba't ibang lugar. Mostly po doon sa Quezon at may ilang part po sa Laguna pa rin. May mga titingnan pa rin po tayo. At much better po na kayo po yung nakasubscribe dito sa ating channel para po dun sa mga susunod nating video ay mas updated po kayo. So para po dun sa mga naghahanap naman ng mas maliliit na farm, abangan nyo po yung mga susunod namin na i-upload. Ito po ay isang malakihang sukat ng lupa na 36 hectares at nandito po yan sa Tanay, Rizal. Kalapit po halos ng mga tourist spot katulad ng Kalinawan Cave, Kalinawan River, Paglitaw Falls at Daranak Falls. Yan po ay sikat na pasyalan dito sa atin sa Tanay, Rizal. Yun lamang po. Yan po, iba't ibang ang napasok, mga turista po yan. Thank you po.